kami na from and installed. And this is used for irrigating our farms, right? So we are also, in a way, really involved in agriculture. So, may market na po ba tayo ng pag-ship na to? Kasi masagla. What do you mean? This one? Yeah, kasi kinukonceptualize pa lang. Actually, before I started this project, nagkaroon na ako ng mga research on how we will market this, because the biggest problem of this products is how to market. Okay, what we did is we have this we call this pyramid marketing. How does this How does it work? This one. Nasaan yung kanina papel? Ito, one. So, ang aming is pyramid. Okay. Hindi pyramid scam, ha? Pyramid marketing. So we divide this into 4. 1, 2, 3, 4. Okay? The first part is we will supply the Japanese, Korean, and 5-star restaurants. Sabi mo, medyo kukunti naman yan eh. Especially kung you're concentrating sa Metro Manila, right? Or major city in the Philippines. Ang susunod namin is the Supermarket? No, not supermarket. Supermarket is different. Food chain ito. Ano ang mga nitong food chain? The Jollibee food companies, Shakey's, Wendy's, the Yellow Cab. Kasi ang pinuproduce natin dito, yung bell pepper, di ba? Tomato, lettuce, okay. Pero we are only concentrating specifically dito. Why? Kasi pag dito mo binenta sa dalawa na to, definitely 2 days, maximum of 3 days. Consume yan, sigurado. Consume yan. No? Not like in supermarket, may posibilidad na mabulak ang kape. Okay? Pangalawa, the supermarket, ano yan eh? Consignment. No? Saka may terms. Dito hindi, wala. Kung may term ka man dito, very fixed. Siguro mga 1 week to 1 month. Or cash, possible cash, so that they can get lower price. Supermarket, dyan. Yung mga ano to, high-end to. High-end supermarket. Hindi yung Rustans, SM, Robinson, Pure Gold, mga ganun. Sa amin, tingin namin, dito pa lang, ubus na yung aming stock. Lalo dito sa food chain. Naging curious po kami dun sa dun sa sinasabi na we will grow strawberries dito sa Bulacan. Kaya yun po yun. Kasi nga, ang ano niyan, if you will notice, saan lang tumutubo ang strawberry? Sa mga malamig lugar, Baguio. Pero mali na ngayon. Meron na tumubo ngayon, napatubo nung isa naming kasamaan dyan sa Legazpi. Which is mainit. So, depende sa variety. But anyway, if we will tap the variety ng sa Baguio, ang kailangan niya is 8 to 10 degrees centigrade. Okay? Ano sabi kanina? Yung AWG can lower the temperature ng water up to 6 degrees centigrade. So, hindi imposible. Posible. With the help pa ng aircon to maintain the temperature, so walang problema. Yun pa kung tanong ko, yung AWG can act as an air conditioner and a dehumidifier, di ba? Yes. Tapos parang ano niya, yung... di ba pare, sample? Pagka di ba may mga napunta na ba kayo sa mga yung weekend market, anong ginagawa? Di ba? Air, ventilador na may tubig. Okay, sa amin,
parang gano'n din, meron din yung ventilador na magpapaikot ng hangin, pero may fogging machine kami. Fogs, parang mist. So sa lahat ng area na yan, ang binubuhos niya is 6 degrees centigrade. So lalamig siya. Right? So yun yung dehumidifier ang sinasabi nila. So you will spray cold water on the area. So that will now reduce the temperature. So pwede mo ngayong control yung temperature mo. Control yung temperature, control yung tubig. Paano control yung tubig? Meron kaming soil moisture meter na nakalagay doon. Pag sinabi ng soil moisture na kulang na ng tubig, o-open yung valve ng aming pump, magpapadala ng tubig. Okay, ganun ang ano niya. Hindi yung basta dilig ka lang ng dilig. Kasi water conservation. Okay? Tapos tungkol naman sa light, hindi kami kailangan ng light ng sunlight. Meron kami sinasabi kanina, grow light that will emit red, blue, and yellow color. That is nitrogen, phosphorus, potassium. Yun. So, control din yung light namin. Okay. So, pagdating ng gabi rin. Madilim. Pagdating ng umaga, meron din ilaw. At we can control this outside of that greenhouse. Pwede namin niya i-control kahit nasa abroad ka. O kaya tawagan mo, pare, baba mo yung temperature, taas mo yung temperature, baba mo yung tubig. Even a remote area na hindi ka computerized, nakalagay dito. If you will, nakalagay dito is computerized. Nakalagay dito, meron dito, computerized, kaya medyo, medyo mahal ito. Hindi ito ordinary project. Investment. Okay. So, ang isa pa is, ang isa pang, I will be back here, mga local market. Pero hindi siya yung talagang yung sa Talipapa o saan. Ito mga farmers, di ba? Yung mga high-end na farmers, saan pa ba? Yung sa Nepa Pure. Yung mga ganon, hindi yung Sa mga bagsakan? hindi mga bagsakan tayo. So yun yung Pero dito pa lang, tingin namin with this food chain requirement, right contact, ubus yung aming gamit. At tapos, ano ang magiging namin, advantage? One is, organic kami. Purely. Literally, kami ang organic lang. Kasi sinasabi nila, marami magkiklaim, we are producing organic. No? Organic yung fertilizer na. Pero yung soil nyo, yung water nyo, di ba? Hindi nyo pwede maklaim yan. So, actually, there is next year, kung mag-umpisa na kami, next year we will be certified by an organic third-party company na meron tatak yan na May organic. association po yun. Meron certification yan. So, pag nakakita kayo organic, hindi talaga organic. Kung wala kayo makikita ng certification na parang ISO. Wow. ISO 9001, 9002, 9003, 9004, 14, 1401. So, kung wala yon, hindi ka organic. So, yung nagkiklaim na organic is not really organic. Organic ang fertilizer nila. Pero hindi yan yung kabuuan. The whole process. Diba sabi nga, tubig ang isa pang importante. Anyway, so, kami organic. Sir, Anong advantages namin? Ito yung advantages. Organic kami. Ngayon, ang price namin, hindi presyong organic. Organic, mahal. Mahal kasi yan. Pag sinabi mong organic, ang mahal yan. Hindi ako bibili yan. Very Bakit? Bakit baka ko? May plus 30% yan. Pero kami, same pa rin. Kung ano yung ordinary na binibenta ng market. For example, di ba, yung lettuce natin. Lettuce natin, normally, binibenta yan. So, sa supermarket, that range from $2.50
to 300. Yung meron ako nakita, no, Australian lettuce. Australian lettuce is 600 kilos. 600 pesos per kilo. Ang bell pepper, 800 pesos per kilo. We can produce this. We can produce this. Pero ang gagawin namin, ano ba yung existing price market ng price? Yan, kung sabihin ng market ay, ano lang yan, 100. O di 100 din kami. Pero organic kami. Ano advantage pa namin? Yung aming area. Mas malapit kami sa Metro Manila. 30 minutes lang kami. Samantalang ang Baguio, ano katagal? Yung travel time. Tapos meron silang problem of frost. Dahil open. No, ang frost, pag malamig na malamig, Nakamatay. mamatay yung ano. O kami wala, kasi control kami. Control kami. Temperature. Ano naman po yung Saka ang supply namin, full year round. Di ba? Wala kaming pag-ulan. season. Wala kaming ganun, di ba? Kung kailan mas mahal, di ba, minsan, pag maraming kamatis, halos magbali-bagang kayo ng kamatis. Pag maraming kalamansi, halos magbali-bagang kayo ng kalamansi. Pero pag nagmahal, piso, kalamansi, piso, dyan nila. So, that's the problem. So kami, yung supply and the price, stable. Full year round. Ngayon, kayo ba nakakain na kayo sa restaurant na ang in-offer na vegetable organic? Wala. Wala. Bakit? One is mahal. Two, hindi stable. Ibig sabihin, walang magsusupply sa kanila. Minsan sasabihin niya gusto ko ng broccoli. Ano sabihin? Wala akong broccoli. Bakit? Wala akong delivery wala akong deliver sa Baguio. So, hindi yan ang problema. Sa amin, stable. If you will, kaya nga makukuha namin ito. Why? Kasi pag sinabi namin, kung kailan mo kailangan, bibigay ko sa'yo. Stable ang price. So, makukuha namin yung market. Diba? Ang mga kliyente, gusto nila, okay ang price, stable ang price, saka stable ang supply. Hindi wala yung sinasabi mong supply and demand problem. Diba? O, yun. Sisirain natin yun. Tatanggalin natin yung problema na yun. Ano naman pong specific na mga high-value crop yung itatanim natin? Kasi we are very interested talaga sa strawberry, asparagus. High-end to. Strawberry, broccoli, cauliflower, asparagus. Walang asparagus. Yeah, very expensive. Pasta. Yun nga, strawberry, grapes, ang balak namin. Pati po ang grapes. Pati ang grape. Ano pong variety? Yung dark black. grapes? Oh, yung Yung dark? dark. Expensive. Dark siya. Yung yun ang pinakamamahal ng mga almost 200 to 250 pesos per kilo. Per kilo. That's it. Yun yung mga name it, we can produce it. Kaya nga ang mangyayari, the marketing arm will dictate kung ano kailangan mo. May siya ako tanong. Yun naman pong sa human resources, yun sa production po. Paano po yun? Galing po locally din ako. Yes, definitely. But with the high-tech system namin, we are only limited to siguro maximum of 5 people. Tapos with the help of this technical people, mga consultants. PWG. Tapos, yung ano po, advanced info namin dyan, lahat censored. Parang ganun high-tech siya. Sensor. Lahat siya naka-sensor. Kunyari, pag bumaba yung water, soil moisture, may sensor siya. Sasabihin ng sensor dun sa valve ng motor, ng pump, magbigay ka ng tubig. At pagka tumama na yung water moisture, hinto siya. Control.
Controlled lahat. Controlled by environment nga. Controlled water, controlled ang 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 temperature, controlled yung ilaw, Everything. everything. Yung last questions ko po, it's designed po ba para mag-sell lang kayo ng high value crop No. or it's only No. designed din But pag the agrotourism? purpose of this is one, ang reason dito is kung personal side ko, because this will be I want to retire early. At the age of 55, I will retire. Right? And then, I am into, what to say, how to help this problem of global warming. Global. Actually, we have another company which we produce. We are one of the contractor nitong Tiplex. I don't know kung nakaraan na kayo ng Tiplex. Esitex. Then Tiplex Tiplex na ngayon, yung going kasunod. to Baguio. Baguio. Ngayon nandun na sa Merosales. Okay, last week nag-open na yun. We are the one